Alright mga tol, pag-usapan naman natin itong mga linyahan o kung saan naka-align itong mga nangyayari, naganap at mga nagaganap na mga protesta sa panahon ngayon. Ito ba'y talagang for transparency, good governance o isang linya patungo sa pagiging maka-China? Well, bago natin umpisan yan, kung hindi ka pa nakasubscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So tara, umpisan na natin. So ayan nga mga tol, gaya nga po ng sabi ko kanina, pag-uusapan natin kung ang mga nagaganap ba na rally ay purely ay sinasagawa intended to fight corruptions o panglito lang ito, dahil may mga ugong-ugungan na ririnig na mga balita tayo na merong galaw ang labas o foreign country nag-uudyok ng kaguluhan sa ating bansa. Pag-usapan natin lahat yan matapos natin makita ang mga balita patungkol dito. Let's go. Play natin to ha. Tuloy pa rin ang protesta ng ilang grupo ngayong araw. Kabilang na riyan ang mga nagrarally malapit sa EDSA Shrine. Duda naman ang Armed Forces of the Philippines na posibleng pinondohan ng foreign groups ang protesta na pinangungunahan ng mga retired military officials. At live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan, si Bril Montalvo. Bril, anong update dyan? Lalo't may balitang nagka-problema raw sa permit? Julius, Cheryl, hindi umano sinunod ng grupong United People's Initiative ang ilang kondisyon sa kanilang permit rally, kaya hindi na sila pinayagang magsagawa muli ng kilos protesta sa EDSA People Power Monument sa EDSA White Plains at lumipat na nga sila rito sa tapat ng isang mall malapit sa EDSA Shrine. Dala ang kanilang mga placards, pinaalis man, patuloy pa rin isinigaw ng grupong United People's Initiative at ilang pro-Duterte groups ang kanilang panawagan. Sigaw nila mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon at maging ang pagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ibang rallyista nagdala pa ng bandila ng Pilipinas. Bukod sa pagpapaalis, hindi rin nila ininda ang pag-ulan ng malakas kanina at itinuloy pa rin ang programa. Samantala, iba ang tingin ng militar sa kilos protesta nila na yan. Naobserbahan daw kasi ng militar na naging ingrande ang setup at preparation na ginawa para sa naturang kilos protesta. Kaya naman inaalam na nila ngayon kung posibleng may nagpopondo sa grupo at kung ang nagpondo mula sa ibang bansa. Pinabulaanan naman ang grupo na pinondohan sila ng dayuhan. Wala po, lahat ito voluntary. Everything here is being born out of spontaneous and voluntarism action of the people. That I can attest. Huwag nating kalimutan, meron tayong kapitbahay na nais ang mga Pilipino ay mag-away-away at ang Pilipinas ay mawatak-watak. Ating kapitbahay is yung malaking bansa being run by the Chinese Communist Party that will do everything under their means to sow discord within Philippine society. Sa ngayon, nakaposisyon pa rin sa paligid ng lugar ang mga pulis at ibang security forces para mapanatili ang kaayusan sa kanilang rally. Julius, Cheryl, kanina nga ay bahagyang nagkasagutan ang mga pulis at organizer dito kasi gusto nila nga magpapasok ng malaking LED at speaker dito sa venue pero pinagbawalan sila ng mga pulis. Kalaunan ay pinahintulutan namang makapasok ang kanilang mga dalang speaker at LED. Samantala, Cheryl, Julius,
Itinanggi rin ni retired Major General Romeo Poquiza na pinondohan ang kanilang isinagawang kilos protesta ng mga dayuhan. Aniya, mas mabuting pagbutihin pa umano ng mga nagsasabi nito ang kanilang intelligence dahil lahat ng mga ito ay galing sa mga Pilipino at pagmamahal nila sa bansa. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming Okay, may isa pa tayong titignan mga tol. Avenue. Sa gitna yan ng bantay, sarado pa rin ng mga pulis ang paligid ng palasyo. Sa gitna yan ng mga protesta kontra korupsyon at ang umuugong na kudeta. Ang palasyo naman, hindi raw nababahala kahit pa may bagong birada ang kapatid ng Pangulo. Live mula sa Mendiola, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, gaano kahigpit ang seguridad dyan? Cheryl, nananatili ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad ng Philippine National Police sa mga kalsada malapit sa Malacanang kasunod nga ng mga kilos protesta sa Quirino Grandstand at People Power Monument. Sarado pa rin sa mga motorista hanggang ngayong araw ang Mendiola, Recto Avenue, Legarda Street at Ayala Bridge. Patuloy ang pagbabantay ng mga tauhan ng PNP mula sa NCRPO, MPD at mga yung tinatawag natin na Police Civil Disturbance Management Contingents mula sa ibang bahagi ng bansa. Nakaharang pa rin sa mga isinarang kalsada ang mga concrete barrier, barbed wires at container vans na inilatag bilang bahagi ng security measures simula nitong weekend. May mga truck din ng bomberong ipinadala ang Bureau of Fire Protection. Wala pang kumpirmasyon ng PNP kung hanggang kailan mananatili ang road closures. May ilang mga commuter na napilitan ng maglakad gaya ng mga estudyanteng pumapasok sa kahabaan ng University Belt. Ang paghihigpit dito sa Mendiola na alam naman nating malapit lang sa Malacanang ay sa gitna ng mga kilos protesta at ng bulong-bulungan ng posibleng kudeta. Ilang beses nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na hindi sila sasali sa anumang destabilisasyon. Kanina naman, natanong ang Malacanang kung nangangamba ba sila sa katapatan ng militar. Kasunod ng akusasyon kagabi ni Senator Amy Marcos tungkol sa umano'y pagdodroga ng First Family. Pakinggan po natin ng sabay-sabay ang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro. Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. So bakit magkakaroon ng pag-aalala ang mga miyembro ng AFP? Isa lamang itong ingay. Balik po dito sa Mendiola, asahan ang mabigat na traffic sa mga kalsadang isinara at mga katabing mga daan, especially po yung malapit sa Malacanang. Dito sa Mendiola, Legarda Street at maging po sa may Ayala Bridge at dito sa may Recto Avenue. Abiso po sa mga motorista ay maghanap po muna ng mga alternatibong ruta. Cheryl, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Alright mga tol, eto na po, nakita na po natin ang mga balita at iiwanan ko po kayo ng ilang question bago po tayo magpaalam. Ayon sa mga nakita po natin ng balita, may ilang mga grupo na tila lumalabas na may pondo umano mula sa foreign country or foreign groups. Ano pa nga po bang aasahan natin, na-expect po natin? Marami po talaga makikita natin as ganoon. No, itong kung di po ako nagkakamali, itong sinasabi na pinondohan daw ng ng foreign groups. Ano bang pangalan nito? Kagaya po nito, no? In-interview dito yung ka Eric Celis. Kung sila yung grupo at siya, no, kung di po ako nagkakamali, parte po siya ng United People's Initiative. Mangyayari po niyan, hindi man pinangalanan itong sa balita UPI ay sila may haka-haka ang mga tao dyan ay pinondohan mula sa foreign groups. Lalabas na tila ganun. Correct me if I'm wrong,
Pero si Eric Celis, if I'm not mistaken, siya po ay part ng UPI o United People's tawag doon, Initiative. So kung ganon, mali man yung pangalan, anyway, basta siya yung ini-interview dyan, lalabas na sila yung tinutukoy na tila pinondo ng foreign groups. At mas matunog yan kung ano ang bansaya, kung anong grupo yan, mas malamang na maka-China po yan, diba? If ganun nga talaga, no? Under ano pa yan, investigation pa nga yan, no? Hindi pa natin masasabi ng tapos yan. Kung titignan po ninyo ang galawan, kung ganyan yung mga grupo na iba, tapos yung INC, alam naman natin, ayaw nila sa impeachment ni Sara Duterte, gayong si Sara Duterte ay kilala sa pagiging pro-China. So kung ang INC ay suporta kay Sara Duterte at si Sara Duterte ay pro-China, hindi ba't ito yung nangangahulugan na tahimik lang sila pero pro-China rin ang INC? So again opinion ko lang ito, wala tayong ano pa dyan, no? Ayon lang yan sa ating pag-iisip, pag-aanalisa. Kayo mag-isip, isipin ninyo yung mga koneksyon. Si Eric Celis, ito, kung di po nagkakamali, galing din siya sa SMNI. Ang SMNI kay Kibuloy, at si Kibuloy ay sumusuporta kay Duterte, na kilala bilang pro-China itong mga Duterte, no? Tapos ang INC rin, diba? Makikita mo, inalaw nila na tumayo si Amy Marcos at nagsalita ito ng mga bagay na panusok, pantira kay Bongbong Marcos. Si Amy Marcos dikit din kay Sara Duterte. Nakikita niyo yung mga connection? Tapos si Marcoleta naman, diba? Parte ng INC. Isa siya sa nagsabi na walang WPS. So, kayo na po ang bahala dyan sa mga impormasyon na yan. Mag-verify ka, tumingin, mag-aral, magsiliksik. At lahat naman po tayo nag-aalam lang dito. At open po tayo sa anumang discussion dyan sa comment section. Please comment your opinion kung ano masasabi mo sa bagay na ito. Mag-usap tayo dyan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.